wakas na pagsinta. Daluyan ang walang hanggang papuri pagsamba, mahal ikaw, Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo, Good morning po sa ating lahat. Good morning. Excited ba kayo sa ating second topic about hell? Meron bang nagpalista na? Nagpalista na ba kayo para sa bakuna? O nagpapalista tayo para sa impyerno? Okay, so meron po ako ditong dala and I will give this one as an illustration po sa preaching ngayon. Pero napaka-importante po ito. Masaya lang po ako dahil meron na po tayong, ano bang tawag na ito? Embossed stamp or seal, no? So lahat po ng ating mga documents, meron na po itong celebration, Tatak Celebration Church. Sino po dito magpapatatak sa noo? Ha? Baka gusto niyo magpatatak.
Okay, so we will continue the topic about hell na kung saan napaka-importante na ang isang tao ay aware na merong hell. So, sa lahat naman po siguro kahit sa kalsada, pag merong ginagawa or bangin, nilalagyan ng danger zone. Tama? Pagka naman ay ang bakod nilagyan ng kuryente para di makapasok kung magnanakaw, nilalagyan ng aware o beware high voltage. Tama ba? So kahit anong nakakapahamak, merong tinatawag na warning sign. Dapat alam natin kung ano yung warning sign. Ang pinaka-eternal na magpapahamak sa atin o habang buhay na magpapahamak sa atin ay yung impyerno. O sa taong patuloy na hindi tinatakwil ang side ng Diyos. So, kung hindi pa ito masyadong seryoso sa isang Kristiyano, that hell is real, ngayon po natin isa-isahin kung sino-sino ang mga kandidato sa impyerno. Okay? Isulat nyo, baka maisulat yung pangalan nyo. Ha? Huwag naman po pangalan na isulat, ha? Meron po ditong na-mention sa Bible na sila talaga yung qualified sa hell. So, let us read in Psalms 9 verse 17. So, babasahin ko po ito. The wicked shall be turned into hell, and all the nation that forget God. Let us pray. Father, we thank you for your word today. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at sa pagpapaalala sa amin na merong impyerno at yon ay para sa lahat na nakalimot sa iyo. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Pagpalain niyo po ang lahat na magkaroon ng totoong pag-unawa sa iyong salita. Ito pong aming samot panalangin, nataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang tanong, nakalimutan mo ba minsan na may Diyos? Sino po dito nakalimot na may Diyos? Siguro isa sa atin nakaranas ng pagkalimot na may Diyos. May iba pa nga kung kailan siya nagkasakit, saka siya nakaalala sa Diyos. Ha? Tama? Kung kailan siya nahihirapan, saka siya tumawag sa Diyos, naalala niya na ang Diyos. So, sabi ng Bible, the wicked shall turn into hell, and all the nations that forget God. Sabi mo nga sa katabi mo, hala, huwag kang makakalimot. Bawal makalimutin. Or mag-asawa dito, sabihin mo, makalimutan mo na ako, huwag nang si God. Ha? Kasi, isa sa mga problema ng tao yung pagkalimot. Tama? Tama po ba? Number 1 sakit natin yan, nakakalimot. Kaya nga tayo napapagalitan minsan napapahiya pa, dahil sa pagkalimot. Pero itong salitang itong pagkalimot, ay hindi pala basta-basta dapat tinotolerate natin. Dapat, number 1, na sinasanay natin na alisin ang pagkalimot sa Diyos. Okay? So, kung meron man kayong mga mahal sa buhay na nakalimot sa Diyos, huwag nyo namang i-condemn sila, no? Impyerno ka na talaga. Pero deep inside the back of your mind, alam mo, sabi ng Bible, na pag sila'y nakalimot, ang bagsak ay ito. Tama? Kaya nandiyan ka para i-remind sila, danger zone. Ikaw yung dapat nandun para sa tayuan ng tinatawag na danger zone. Ikaw yung magpapaalala doon sa taong nakakahalubilo mo that there is hell
And it is real. Tama? Last Sunday, I talk about the characteristic of hell. At hindi biro yun. Mapasok ka nga lang, talagang matindi na. How much more ito? Everlasting. Ibig sabihin, sa kabilang buhay, everlasting life, habang buhay kang buhay. Sa kabila naman, hindi habang buhay na patay. Hindi ganon. Habang buhay kang magdurusa. Kasi hindi pwedeng bawiin ng Diyos yan. Dahil ginawa ng Diyos yan, number one, para kay Lucifer. Na magsasuffer siya in eternity. Okay? Nakadesenyo yun sa kanya. Ngayon, lahat ng sasama kay Satanas, makakaranas ng the same punishment in eternity. Okay? So, alam natin, ito, hindi to takutan na. I just trying to expose kung anong meron sa hell. So, ulitin ko, Psalms chapter 9, verse 17. Para hindi po natin basta-basta na lang kalimutan ang pag-ibig at kalooban ng Panginoon. The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God. Ang wicked, sigurado na yon. Pero iba po yung nakalimot. Bakit? Dati, hindi ka nakalimot. Nakukuha niyo ba ang sense? Nakukuha niyo? Alam mo to, nakalimutan mo lang. So yung dalawang phrase na yan, magkaiba. Ang isa, totally wicked. Walang pag-recognize kay God. Pero yung isa, na-recognize niya na may Diyos, but nakalimutan niya lang. Hello? Tama? Alam nyo, madaling paano makalimutan ng Diyos? Napakasimple lang. Pag ikaw sanay na nakalimot sa Bible, alam mo, nakakalimutan mo yung Bible. Katumbas yan ng pagkalimot sa Diyos. Alam niyo kung bakit? John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sino yung Word? Si God. Ito ang representation ni God. Once you forget the Bible, the same lang yon. Sasabihin mo, ay hindi, direkta ako sa Diyos kahit walang Bible. Pwede ba yon? Halimbawa, pag may kaso, nagkakaso ka, pupunta ka sa husgado, sasabihin mo ba doon sa mga huwes o doon sa judge, walang Philippine Constitution sa akin. Hindi ko nire-recognize yung nakasulat dyan sa batas. Hindi, wala. Direkta ako. Pwede ba yung ganon? Hindi. Ang nakasulat, napakahalaga. Nakukuha niyo po ba yun? Para gusto mo mag-practice sa verse na ito, kalimutan mo ang Biblia, sigurado makakalimot ka sa Diyos. Hello. Kahapon, nagpatawag ako sa mga potential cell leaders na mga youth. At yung mga umattend yata ay nasa mga 20 plus or 30. Tapos, sabi ko, sige, sino makapag-memorize ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20? Bibigyan ko ng 100. Diba? Maya-maya, nag-memorize na, oh. Nagpupursige talaga. May 4. Nadali ang 400 ko. Akala ko kasi walang makamemorize eh. Pero yung talagang iba, talagang sinisikap. Nung tawagan na, hindi ko kaya. Tama? Nakukuha nyo ba? Kahit ito lang, sapat na eh. Para makalimot ka sa Diyos, kalimutan mo to, and then everything will vanish. So, hell is preserved. Yan ang title natin. Ang hell naka-preserve. It is preserved for who? Ang hell, dalawa yan.
Ang unang hell ay Hades. Pag namatay ang taong wala sa Diyos, pupunta doon sa ilalim ng lupa. Sabi ng Bible, Hades yon. But there is a lake of fire awaits us. Na lahat, ito yung lahat, pati yung Hades, itatapon doon. So, sino ang qualified sa hell or the lake of fire? Number 1, Satan. Revelation chapter 20, verse 1 to 3. Nandiyan na ba? Ito na lang ko. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key of the bottomless pit, and the great chain is in his hand. May tinatawag na bottomless pit. Yun yung, pag binasa niyo yung Bible, nandun yung si Lazaro at saka yung mayaman. Yun yung kanilang division. The bottomless pit. Okay? Nandun yung Hades, nandun yung paradise. Then, meron siyang malaking kadena na dala. Next verse. He laid hold on the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him into 1,000 years. Okay? Para saan daw ito? Para kay Satan. Ang una talaga dyan, mastermind. Tama? Para doon talaga. That is why, pag nabubuhay ka sa mundong kabataan, lagi kang reklamo. Bakit wala? Bakit ganito? Wala. Para bang feeling mo puro impyerno. Ibig sabihin, pinapractice mo lang yung suffering na yan. Ang poverty, hindi mo rason para mag-suffer ka. Sino ditong dumanas ng hirap? Ako lang? Lumaki kang mahirap? Nagbabaon ka na binabalot sa saging na alam mo yung gana? Yung pinaano ng apoy na saging, nilalagay mo yung kanin sa ulam, babalutin mo, dadalhin mo sa eskwelahan. Saan ka kakain? Doon sa santol, para di ka makita. Ngat-ngat ka doon. Yan mga galawang mahihirap. Naranasan ko yan. But, yung poverty o kahirapan, hindi dapat maging rason na parang yung buhay mo impyerno. Tama? Tama po ba? We must appreciate the blessing of God sa ating family. Pasalamatan mo. Bakit? Ganito yung tip nun. Mga kabataan, kung naging mayaman ang magulang mo, hindi dahil sa'yo yon. Dahil yon sa pagsusumikap ng magulang mo. Tama? Ngayon, ikaw naman, how about your legacy? Naging mayaman ka ba dahil mayaman ang magulang mo? Wala kang ipagmamalaki. Tama ba? Tama? Kaya pag wala na magulang mo, ikaw na, nga ka na. Kasi nga, wala kang experience of yung hardship. That's why, sa bawat hardship natin, i-appreciate natin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi yung sa hardship mo, para tong impyerno. No. Kaya sabi ko nga, kung nagsasuffer ka dito, okay lang yun kaysa magsuffer ka sa impyerno. Amen? So yan po yung una, ang hell ay para talaga kay Lucifer. Isa pa. Revelation 20 verse 10 to 11. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophets are, and they will be tormented. Anong sabi? Magdurusa sila araw at gabi. Grabe to. Grabe, tama po ba? That's why, alam nyo, pasalamatan nyo talaga ang bawat pagkakataon na binigay ng Panginoon sa inyo. Pasalamatan mo. Kung walang pera ang magulang mo ngayon, magpasalamat ka. Makatikim ka ng kanin lang. Tama?
Hindi yung puro tayo reklamo. Alam mo si Satanas kung bakit napunta dyan? Reklamador kasi ito eh. Siya na nga yung pinaka-top of the angels. Nagre-reklamo pa. Ano sabi niya? I want to be like the Most High. Gusto ko pang maging kagaya ng Diyos Ama. Reklamador eh. Hindi niya kayang appreciate kung ano ang creation na pagkagawa sa kanya. Hello? Ang kahirapan ay resulta ng pagsusumikap ng tao. Hindi yan resulta ng ginawa ng Diyos. Hindi. Anong sabi ni God sa lalaki? Magbungkal ka. Tama? Tama po ba? Kaya pag ikaw talagang mahirap na lang yung huling hantungan mo, it is your legacy. Tama ba? So number 2, Jude verse 6 to 7. Itong pangalawang mga creation na mapupunta sa hell maliban sa mastermind ay yung kapwa niya mga angels na nagrebelde sa Diyos. Ang tawag dito sa Bible ay mga fallen angels. Yan. And the angels who did not keep their proper domain. Yung mga angels na hindi inalagaan ang kanilang pagkagawa. Ibig sabihin, they are angels that supposed to serve God. Sila dapat yung, alam nyo ba na ang mga anghel, si God kasi hindi yan yung imamagic na lang. Halimbawa, Lord, gusto ko po ng ganto. Hindi yan imamagic na lang ni God, walang ganon. Kaya niyang gawin yon. Pero walang ganon. Kasi merong tinatawag na messenger na angel. Ang kanyang sundalo, si Miguel. Tama? Ayun ang leader. Kumbaga, commander-in-chief yan si Miguel. Ang sa lahat naman ng mensahero, lahat ng magpapadala ng utos at magpo-provide ng ating mga dasal, ay pinamumunuan ni Gabriel. At dapat ang nasa langit na namumuno sa worship doon ay si Lucifer. Kaya nga 1/3 ang angel sinati sa 3. 1/3 si Lucifer at ang kanyang mga kumbaga under niya na mga angels. Si Gabriel naman about messenger. Lahat ng pinagpipray mo sila nagtatrabaho. At bawat dala nila dito sa inyo ng inyong pangangailangan, nakikipagbuno sila sa demonyo kasi ayaw nilang matanggap mo ang kailangan mo mula sa Diyos. Hindi yung, Lord, pagalingan niyo po ako, tas ang tagal, Lord, ang tagal naman. Hindi mo lang alam, daming anghel na nakikipagbuno sa mga demonyo kasi ayaw nilang gumaling ka. Hello? Kaya ang taong nakakalimot sa Diyos ay dahil sila'y nagsisimula sa pagrereklamo sa utak. Pag nagreklamo ka na, kakalimutan mo na, ano ba naman to? Ayaw ko na dito. Kakalimutan mo na yon. Nakuha nyo? Because hindi mo kayang magtiis kung ano man yung dapat mong tiisin dyan. Sabi dito, next verse. Wala na. Babasahin ko na lang. Sabi dito, who kept not their first estate or domain, ayan, but left their own abode or habitation. Iniwan nila ang kanilang habitat. Ibig sabihin, doon sila sa langit, may place sila doon, iniwan nila. Kaya nga pag binasa mo ang Bible, bumababa ang mga angel sa lupa at nag-asawa ng mga tao, sabi ng Genesis. And when they have their children, they are giants in those days. Sabi ng Genesis chapter 6. Nakuha niyo po ba? Kaya po ngayon, pag pumunta kayo sa YouTube at maghanap kayo ng ebidensya na may giant skeleton, makikita nyo na may mga higanting buto. Because they are the sons or the children of the fallen angels. Wag na wag niyong isipin na yung fallen angels, sila din yung mga demonyo. Magkaiba po yun. Saan ang mga fallen angels na ito?
Ito tinatawag na angel hunt. Kung may tao, manhunt operation. Pag tao hinahabol, manhunt yon. Pero dito, angel kasi. Angel hunt operation. Sila Miguel, hinahunting lahat ng mga fallen angels. Dahil ikukulong sila, lagay niyo yung verse. Dito sa everlasting chain. Sabi nila, He has reserved in everlasting chain under darkness for the judgment of the great day. Okay? Ang mga fallen angels, pagkahuli sa kanila, kinukulong doon sa impyerno, sa Hades. At naka-reserve sila sa lake of fire. I-release sila doon pag judgment na. Nakukuha niyo po ba yun? Yung sabi ng Bible, sila yung second in rank na naka-reserve sa hell. At yung plano nila, alam niyo magkaiba kasi ang demonyo sa fallen angels. Kasi yung kanilang plano, ang fallen angels, ang gusto lang nila, sirain ng creation. Kaya sila nagkakaroon ng, gusto nila sirain yung pagkatao, kaya gusto nila giants para mas malakas. No? Kaya masasabi natin na, Pastor, bakit may sinasabing mermaid ba yan? Kalahating tao, kalahating ano. If they exist, they are the product of the fallen angels. Para sirain ang creation ni God. Okay? Gusto nyo ba yon? Tao ka, tapos sa baba, isda. Mamimili ka ba kung bangus o tilapia? Ha? O gusto mo, shark sa taas, tao sa baba. They just try to destroy the creation of God. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, itigil mo na yung ugaling paninira. Kasi trabaho ni mga fallen angels yan. No? Halimbawa, sa bahay nyo, ikaw yung source na magugulo kayo, tigil mo na yan. Ikaw yung source na, kaya ang isa na to ay madaling magalit dahil ikaw ang dahilan. Tigil mo na yun. Ha? Bakit? Ugali yan ng mga fallen angel. Gets niyo po ba yun? These fallen angels are the ones who rebel against God. Mga rebelde to. Meron ba ditong rebelde? Ha? Hindi ka nga in PA, pero rebelde ka naman sa bahay. Sabi mo, wag ganon. Kasi ugali nga ng fallen angel yan. Kaya sabi mo, pag karakteristik mong kagaya sa kanila, sigurado ka. Pangatlo, Matthew chapter 8, verse 28 and 29. Ito naman yung mga demons. Ang mga demonyo, wag kang lumingon sa katabi. Ha? Hindi yan. Hindi yan. Lumilingon eh. Ang demons, sabi ng Bible ito, when He has come into the other side, si Jesus, nagbangka sila, tumawid sa kabilang isla, o sa kabilang baybayin. Pagdating nila doon, merong isang taong may sayad. Walang saplot. At sabi ng Bible, there met him two demon-possessed men coming out of the tomb, exceedingly fierce. Ibig sabihin, aggressive. Talagang mananakit. Kasi nga, pagka yung tao na yun malakas na masyado, sobrang dami na yan. Sobrang daming karga yan. Tapos, so that no one could pass that way. Walang pwedeng dumaan doon kasi mayayari sa kanila. Pero si Jesus, sinadya doon. Nakuha nyo? Siguro ano kayong feeling ng mga disciples niya? Naku, nandyan. Pero si Lord, sinadya nandun talaga sila dumaong. Next. And suddenly, they cry out saying, pagkakita nila kay Jesus, sumigaw sila at umiyak. What have we do with you, Jesus? Ano bang ginawa namin sa iyo, Jesus? Biruin mo, first time niyong mag-meet.
Tapos nakilala nila agad. Yung bang may side, kilala na si Jesus? No. But these demons knew who is Jesus. Sino ditong mas kilala pa ng demonyo si Jesus kaysa sa'yo? Ha? Kapatid, pag ikaw ay mas less ang pagkakilala mo kay Lord kaysa sa demonyo, alam mo yung demonyo, sabi nila, "You son of God." Parang si Peter, ganun din ah. "Thou art the son of God." Etong mga demonyo, kilalang kilala nila si Jesus. Sabi niya, "Anak ka ng Diyos, have you come here to torment us before the time?" Okay, ang demons, they are the first creation before men. Sila yung unang nilalang na ginawa ng Diyos dito. But they have forgotten God. Instead, naniwala sila kay Lucifer. Kaya sabi ni Jesus sa gospel, "I saw Satan fall like a lightning." Hinulog si Satanas sa lupa para mawasak ang creation ng mga demons, including the first animals at yung mga dinosaur na yan at iba pang beast. They are the first creation. Tayo kasi pangalawa. Ngayon, sabi dito na sila, alam nila kung kailan ang judgment nila. At alam nila, sa judgment nila, ito torment sila. That word torment, the same sa torment na mararanasan ni Lucifer, ni Satanas. Nakukuha niyo po ba? Sino ditong may mga masamang espiritu dyan at sinasabi niyong fallen angels sila? Okay, take note, hindi po sila fallen angels. They are the first creation na nawalan ng katawan at meron lang sa kanila ay spirit na iwan dito, but their spirit is evil. Alam niyo, pag ang tao namatay, na ikaw ay mabuti, yung espiritu mo babalik sa Diyos. But ang espiritu masama, espirita, iba yung soul. Ang soul, yun yung pupunta sa impyerno. Ang spirit mo pwede maging daluyan ng mga, ano tawag dyan? Mga evil spirit. Hindi yun naman siya kasi being eh. It is just like a force na kung saan pwedeng itap ng mga evil spirit. Dalawa kasi, ang spirit kasi magbibigay ng buhay sa tao. Okay? Pero yung soul mo pupunta sa hell or pupunta ka sa atin is paradise. Nag-gets nyo ba yun? At ang soul ang haharap sa judgment day. Ang parurusahan ng Diyos sa atin, hindi yung spirit, kundi yung soul natin. But these demons, ang parurusahan ni God sa kanila, yung spirit mismo nila. Kaya nang aagaw sila ng kaluluwa at katawan ng tao. Kaya kung may taong na-possess dyan, inaagaw nila yung tao na yun. So sabi ng Bible, these people, these demons have their first creation, pero nagrebelde sila at nakalimot sa Diyos. Kaya matindi talaga ang sakit na pagkalimot. Alam niyo ako, makakalimutin talaga ako. Sa totoo lang. Pero hindi ko pa naman nakakalimutan na may maganda akong asawa. Hindi pa naman ako nakakalimot na may church. Yun lang, mga major, ganito na lang, makakalimutin tayo, pero yung mga major, huwag yung kalimutan. Tama? Especially the one who creates us. Pang-apat, ito na tayo. Meron ng mga tatlong qualified sa hell. Okay? Pero yung pang-apat, tingnan natin. Wicked people. Yun ang binasa natin kanina sa Psalms 9 verse 17. The wicked shall turn into hell. Okay? Itong mga wicked people, ito talaga yung mga hindi kumilala sa Diyos. Pag ikaw hindi kumilala sa Diyos, wicked ang tawag sa'yo. Okay? Kasi may tao namang nakagawa ng kasalanan o mali o krimen, pero may pagkakilala sa Diyos pa rin. Okay? Wicked people are just not accepting that there is God. They continue to refuse na merong Jesus
who is the Savior of the humankind. John chapter 8 verse 44. Okay, sabi dito, you are your father the devil. Wow. Ibig sabihin, ang tao, dalawa tatay. Ang tao, pwedeng, dalawa ang choices ng tatay niya. Tayo, children of, anak ka ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos ha. Pero sabi ng Bible, merong the son or the father nila ay si Satan. Okay? Ang tatay nila si Satanas. And the desire of your father, you want to do. Alam niyo kung anong desire nila? Sa panahon kasi nito, si Jesus, binabanatan ng mga pariseo at iba pang mga leader sa panahon nila sa relihiyon. Banat. Kaya sabi ni God, ni Jesus, number one na characteristic na ikaw ay anak ng demonyo o anak ni Satanas is yung desire mo. Ano ba ang desire nila para kay Jesus sa panahon na yon? Di ba ang gusto nila ay sirain si Jesus at ipako sa krus? Tama? Ngayon, kaya nga pag ang karakteristik mo, gusto mong may manira ka na ibang tao, no? Sisirain ko yan si pastor. Pastor, manda ka sa akin. Isa ka na lang. Ha? Yung bang mahilig kang manarget ng tao, alam niyo, karakteristik yan na sinasabi dito that it will recognize kung ano o sino ang tatay mo. Kasi yan ang description agad ni Jesus, oh. Kayo, your father is the devil. Next, sabi niya, he was a murderer from the beginning. Pero mo sabi ni Lord, nag-isip ka pa lang sa isip mo na patayin mo yung tao, may kasalanan ka ng murder sa langit. Kahit hindi mo sinaksak, nag-isip ka pa lang. Murder na yon, recorded sa langit. Kaya nga, magiging maingat tayo. Kasi bakit? Pag yan ang laging nasa isip mo, babanatan kita talaga. Hintay ka lang. Ganon. Ha? Baka ma-qualified ka o ma-qualify ka dito. Sabi niya, and does not stand in the truth because there is no truth in him. When he speak a lie, he speaks from his own resources. Pangalawang karakteristik dito ng mga anak ni Satanas, sinungaling. Hello? Alam ko, naunawaan ko kayo. Ako rin naman noon nakapagsinungaling. Pero iba talaga yung sinungaling ka na. Ha? Ngayon, kung meron pa ditong patuloy ka nagsisinungaling, saan ka galing? Sa church po. Saan ka galing? Sa church po. Saan ka galing? Boyfriend po. Kailangan mo pigain eh. Ha? Hello? Alisin na natin yon. Yung mga dila nating mabilis ng kasinungalingan. So, meron pa ba? Ayan. So, wicked people, pang-apat sa listahan na pupunta sa impyerno. Pang-lima, Luke chapter 9, verse 62. Ito yung mga backslider. Ang backslider is a group of children of God. Ito yung mga anak ng Diyos. Anak ka na, nandun ka na sa poder ng Diyos. Sinusundan mo na, umaakyat ka na para masundan mo ang Panginoon. Pero nag-backslide ka. Iniwan mo ang Panginoon
bumalik ka sa kung ano mong gusto mo. Ang backsliders kasi, dalawa, may visible at may invisible. Ang visible na mga backslider, hindi mo na talaga makita sa church. Kahit sa ang church. Hindi na talaga yan nagsisimba. Wala na yan. Totally. Hindi na nagbabasa ng Bible yan. Hindi na nagdadasal yan. Ano pa ba? Hindi na nagpupuri sa Diyos yan. Talagang wala na. No? Doon na siya sa mga gusto niyang mangyari. Kasikatan, layaw, laki sa layaw, Jeprox, gano'n. Pero may isang backslider na talagang napaka-tindi naman. They belong to the family of God. But in the spirit, there is no connection with God. Ang tawag sa mga to ay mga religious people. They go to church or attend or something nandun sila. But they don't want to do the will of God. May sinasabi si God, gawin to, ay nakalimutan ko. Alam mo kung bakit hindi nagagawa? Dahil nakakalimutan. Tama po ba? Tama? Especially the Great Commission. Sabi ni Lord, go and make disciple. Nakalimutan mo ba? Please, wag nating kalimutan. Wag kang magbibingi-bingihan. Because these backsliding people are more dangerous. Dahil mangyayari sa'yo, tawag niyan, masasanay ka na lang. Kapag may sinabi si Lord, wala. Dito lang ako, Lord. Bakit? Anak, gawin mo to. Dito lang ako. Bakit? Parang nanay yan. Sino ditong nanay na inutusan mo yung anak mo, tapos yung anak mo, naka-TV lang ganon. Anak, kunin mo yung... Anak, andun naman si kuya. Ang nanay, nanggigigil na. Anong nagagawin ng nanay? Anak, magsayang ka na. Ha ka dyan. Tama? Nakakatuwa ba yung isang taong inuutusan mo, ay sarap bilhan ng pako sa hardware. Yung mga 20 pako. Tapos ipako mo sa higaan, di ko matulog ka na habang buhay. Ang gising mo 2:00 ng hapon. Alam niyo yung gano'n? Yun bang si God may pinapagawa sa atin and you continually blocking your ears? Wala akong naririnig, Lord. Magsisimba naman ako eh. Magbibigay naman ako. Pero wag na ako, Lord. I'm a busy person. Duh. Pinapatawa ko lang kayo, pero please, pakinggan yung sinasabi ko. You cannot say to God, God, I'm a busy person. May gagawin tayo. Tama po ba? Paalala mo nga sa katabi mo, may gagawin ka pala dapat. Sabi ng John chapter, saan na ba tayo? Luke chapter 9 verse 62. But Jesus said to him, no way, having put his hand in the plow and looking back, is fit in the kingdom of God. Example to sa mga backslider. Ibig sabihin, ang tao palang backslider, meron siyang ginagawa na nag-aararo ka na. Guess nyo ba yun? Yan ang description ni Jesus. Nag-aararo ka. Ibig sabihin, may ginagawa ka para sa kaharian ng langit. Hindi lang para pansarili mo. So it means you are walking and doing the will of God. Continually. Pero sabi niya, pero pag nag-aararo ka at nakatingin ka dito, tama? Example, mga kabataan. Pag ikaw ginagawa mong kalooban ng Lord, makikita mo yung future husband or wife mo dito. Tama ba? Tama ba? Dito ka nakatingin eh. Dito,
Dito mo talaga makikita. Pero bakit may mga Kristiyanong kabataan, ginagawang kalooban ng Diyos, pero naghahanap, ang cute naman ng anak ng demonyo. Ba't naman itong mga anak ng Lord? Ang papangit naman. Nakuha niyo ba yun? Hindi ba abnormal yon? Kung ikaw nandito, maghahanap ka na magiging future mo, dito, hindi dito. Hindi dito. Sino nag-aararo? Straight na ba? Straight na ba? Kaya wala pa rin. Yung buhay mo pa rin paliko-liko. Bakit hindi ka tutok eh? Sino ditong marunong manahe? Pagsuksok mo sa sinulid kung saan-saan ka nakatingin. Bukas ka pa matatapos. Kailangan focus ka. Tama? Bibigyan ka ng Lord ng para sa'yo pag tutok ka. Pero pag backslider ka, sabihin mo nga sa katabi mo, straight ang tingin. Makikita mo rin siya. Mahahanap mo rin yung hinahanap mo. Amen. Kung may sakit ka, sino ang hahanapin mo? Si God. Siya ang healer natin eh. Tama? Kung wala kang provision, wala kang pera, sino ang unang lalapitan mo? Si God, si Lord. Hindi si Bombay. Kasi nga, alam mo eh. Kaya yung mga taong backslider ang puso, yan sinasabi ko eh. Nasa church ka nga, nagsisimba ka, religious ka lang, pero para kang isang taong nakaupo lang sa bahay at ayaw mong gumawa. At yung mga tao na yon, matitigas ang ulo nun. Rebelde yon, matigas ang puso. Tama? Mga swail. Yun ba yun? Di ba mga description ng ganon? Hebrews chapter 6 verse 4. Kaya ang sabi, ang conclusion sa mga backslider, sabi ng Bible, for it is impossible for those who were once enlightened. Yung nakaranas na ng kabutihan ng Diyos, nung nasa poder ka na ng Diyos, and have tasted the heavenly gifts, and have become partakers of the Holy Spirit. Next verse. 5. Ay, wala nang 5. Sabi doon na when you come into repentance o pagbalik mo, mahirap daw pala gawin yon. Kaya ganito po, hindi ko kayo pinapapili na maging backslider sa dalawa. Yung dalawang klaseng backslider, walang maganda doon. Amen? Amen po ba? Walang maganda doon. Kaya nga, minsan, sa atin, practically, pag sobrang naiinis ka na sa tao, halimbawa, may tamad at saka may swail. Yung umalis ito, lumayas ka. Nung lumayas ka sa bahay mo, parang may panatag pa yung minsan yung magulang mo. Maghihintay na lang, anak, alam ko, balang araw, babalik ka din. Yung mga ganong mindset. Pero yung titiisin mo yung anak na batugan habang buhay nandyan sa'yo, madaling mamatay ang magulang. Tama? Tama ba? Biruin mo, 40 ka na, nasa nanay ka pa rin, pa-TV-TV ka lang. Kaya either ways, kapatid, para sa akin, kung lumayo ka, and I'm continually praying, na yung mga umalis sa Lord, makakabalik sila. Hindi man dito sa church natin, but they can find a church and they will serve God. Pero yung nasa church, sa mga donya, mga prinsipe ng kalawakan, mga hari ng kung saan man, mas dangerous kayo. At mas nakakainis kayo tingnan sa harap ng Panginoon. Amen? Last, but not the least. May nakita pa ako eh.
Sabi ko, Lord, 5 lang naman to. But I was reminded by this verse. Revelation chapter 6, may 2 pa pala. Revelation 20 verse 14. Ang lake of fire, ang isa sa mga ilalagay doon ay itong sinasabi dito. Then death and Hades or Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. Ang death, huwag niyong ibig sabihin na yung kamatayan nandun. Hindi. Ang interpretation kasi niyan is grave. Yung mga libingan. Yung mga grave, yung mga libingan na sementeryo. Yan. It indicates na itong lugar na ito, yung earth mismo, yung surface ng earth. Yan, ang earth kasi libingan yan lahat ng mga namamatay. Ang pangalawa dyan ay yung Hades na yan. It is the lake or the fire under the soil, under the earth. Yan yung punishment na yan. So it means, ito, yung kabuuan na yan, yung soil at saka yung lava, magma sa ilalim ng earth, itatapon sa dagat-dagatang apoy. It means, yung buong earth, ilalagay sa lake of fire. Gets nyo ba? Kaya sabi ni Lord, do not love the world. Bakit itong mundong ito itatapon lang din sa dagat-dagatang apoy? Nakukuha niyo po ba yan? Okay lang mag-invest dito, but honestly, lahat ng investment mo dito, balang araw, itatapon sa dagat-dagatang apoy. Alam mo kung bakit? Sabi ng Bible, He make a new heaven and new earth. Pag binasa niyo ang Revelation, sa dulo, gumawa si God ng panibagong mundo para sa atin. Panghuli, John 15 verse 5 to 7. Ito yung pinaka sinasabi ko sa inyo na isang factor ng mga backslider pero nasa church. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. Ibig sabihin, kung nasa church ka at konektado ka kay Lord, nagbubunga ka. Ang bunga ba nakikita? Visible ba sa mata ang pagbubunga mo? Ibig sabihin, lumalago ka sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Ugali, lumalago. Sasabihin nila, ba, dati, palamura to ah. Ngayon, palamahal na. I love you, I love you, I love you. May nakikitang pagbabago. Ba, hindi na, okay na yung dila niya. Talagang maayos na. Dati walang po at opo. Ngayon, gumagalang na. Nagbubunga ka, tama? Dati wala kang pera, pero ngayon, pinagpapala ka na. Tama? Dati, wala kang pakialam sa tao. Pero ngayon, naghahanap ka na ng tao na makakilala sa Panginoon. Yan yung fruitfulness. Nakuha niyo ba yun? Madalas ang Kristiyano sa ibang simbahan, huwag naman mangyari sa church natin, yung sinusunod lang na Great Commission, yung Old Testament. Alam niyo kung ano yun? Humayo kayo at magpakarami. Yun lang ang gusto niyo sundin. Mag-asawa, mag-anak. Asawa, mag-anak. Please, nasa New Testament na po tayo. Normal na mag-asawa kung gusto mo mag-asawa. But there is a command na sinasabi ni Lord, go and make disciple. E sabi niya dito, 6, if anyone does not abide in me, he is cast out as a branch and is withered. And they gathered them and throw them into fire, and they are burned. And I found out na kahit sa church pala, balang araw, alam niyo yung kahoy, titingnan ni God yan may sanga ditong patay na. Akala mo connected ka, pero makikita ka, sanga mo patay na. Walang dahon, walang bunga. Ang gagawin nun, tatanggalin yung sanga na yun. Si God ang gagawa nun. Kaya sabi nga ni Lord sa mga angels, sabi niya, Lord,
mayroong tumutubo kasabay ng mga trigo, mga damo. Lord, bubunutin na ba namin? Sabi ni Lord, wag muna. Kasi pag binunot mo yung mga damo, baka masama ang trigo. Tama? Hayaan mo, may panahon para sa kanila. Kaya pala minsan, hinahayaan ka lang ni Lord na dyan ka sa church. At gusto mong manatiling patay, kahit nandun ka, nakadikit ka nga, patay naman, balang araw. So, isang pang number 7 is yung unfruitfulness. Wala kang fruit, unfruitful. Ibig sabihin, hindi ka konektado talaga sa branch kahit nandito ka sa loob ng simbahan. This is a reminder po para sa ating lahat that hell is not for us. Sabihin nyo nga po ulit sa katabi nyo, hindi ka bagay sa impyerno. Panglangit ka talaga. Langit tayo. Amen? Natawagan ko ang worship team na let us stand up. Tayo po tayong lahat. Ito yung unang tanong. Why choose hell? Bakit mo kailangang piliin ang impyerno? Bakit kailangang piliin yon? Yun yung tanong dyan eh. Why? Pwede namang hindi mo pipiliin yon. Pangalawa, why choose to be against God? Bakit mo pinipilit na maging kalaban ka ng Diyos? Amen? Bakit? Pangatlo, why choose rebellion rather than God's love? Sabi ng Bible, God is love. Sabi niya sa John, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in Him shall not perish, shall not go to hell, but have everlasting life. Mas piliin sana natin ang pag-ibig ng Diyos ngayon. Kung kaya ka parang nagre-rebelde sa puso mo, o kaya ka parang unfruitful, try to remember the love of God. Sabi niya sa Revelation, mabait ka, ginawa mo to, ganito, ganyan. But I have something against you. Ang sabi ng Bible, you have forgotten your first love. Ngayon lang yung pinapaalala, ang pag-ibig mo at relasyon mo sa Diyos, galingan mo. Galingan mo talaga. Pagbutihin mo ang pag-ibig na yan sa Diyos. Bakit? Yan ang magiging tulay mo para sa habang buhay na nakalaan para sa iyo. Ngayon, kung isa sa mga nabanggit natin that troubles you, sasabihin mo, Lord, parang tinamaan ako doon. Today is the day that you need to talk to God. Sabihin mo, Lord, magbabago na ako ng isip. I will come to your presence and be productive. Lord, kailangan ko na pong gawin ang kalooban mo. I need to stay focused on your will, God. Remain as a disciple of Jesus Christ and make sure that you do His will. Gawin natin ang kalooban ng Panginoon. As you pray, mangako kay Lord, sabihin mo, Lord, I am ready na sundin ang kalooban mo kahit anong mangyari. Despite, Lord, sa akin pong limitation, God, despite sa aking kahinaan, Lord, despite sa kung anumang past meron ako, today I will declare and I will promise that I will do your will with all my heart. Let us pray. God, thank you for this opportunity, Lord. No one of us, Lord God, is deserved na maging servant mo po, Panginoon. No one is deserved
for salvation. But because of your great love, Lord, makakatakas kami sa bangis ng impyerno. Because of your love, your suffering. Because, Lord God, you have endured the cross and you have endured the hell within 3 days and bring us a good victory. Lord, sa mga oras po na ito, we commit our lives to you. Lord, na kahit po anong mangyari, we will stay and remain in your presence. But we will do and try to do your will, O God. Kahit po mahirap, kahit po kami nagsastruggle, but God will just stay on the right lane that you have given us. Lord, patawarin niyo po ang bawat isa, Panginoon, na kinalimutan ka. Kinalimutan ang iyong mga salita. Kinalimutan, Panginoon, na meron kang sinasabi para sa amin. God, forgive us, O God. That this attitude, Lord, na pagkalimot, Panginoon, lalong-lalo na sa iyong kalooban, ay hindi dapat naming itolerate sa aming mga buhay. Father God in heaven, today I pray and you will release, O God, the blessing, Lord God, of renewed mind, na maalis, Panginoon, yung espiritu ng pagkalimot, lalong-lalo na ang pagkalimot sa iyo. God, I pray the number one na tatatak at maiisip namin sa aming mga isipan ay ikaw at ang iyong kalooban. God, I pray that you will speak to each and everyone today, Lord God. And Lord, bawat kadena na nakagapos, Lord God, sa isa sa nandirito ngayon. The chain, Lord God, the same chain, Lord, na daladala ng iyong mga anghel, Panginoon, para magapos, Panginoon, ang lahat ng masasama. Lord, kung ito'y nakaabang, Panginoon, sa isa sa amin, God, today, I pray that you will break the temporary chain of Satan in our lives today in Jesus' name. God, wasakin niyo po, Panginoon, ang kadena na ito, Panginoon, sa aming buhay. We apply the blood of Jesus. We apply the blood of Jesus. Salamat po sa mga oras na ito. And God, we are so happy that our name is written in the book of life. At Lord, kami hindi nakalista papunta sa impyerno, Panginoon, na nakalaan lamang dapat para kay Satanas, para sa kanyang mga anghel, at para sa mga demonyong nagrebelde sa iyo. Lord, I pray for the people, Lord God, who continue to go away from your presence. Lord, give them mercy, Lord God. Palambutin niyo po ang kanilang mga puso, Panginoon, na habang sila'y makarinig ng iyong salita, God, they will touch their hearts, Lord, at magsisisi sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan at tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Salamat po. Loobin Yes, mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan Let's ng worship the Lord. iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri
ngayon at kailanman. Lakasan natin ang pag-awit sa Loobin Panginoon. mo, banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Yes, Jesus. Hari ka, Lord. Yes, Jesus. Lord, maghari ka sa aming mga buhay. Lord, today, Lord God, inilalagay po namin ang aming buhay sa iyong paanan. And God, we submit totally to your authority. God, binababa po namin ang aming buhay sa iyo. Para Lord, kami po'y magiging instrumento niyo. You can use us, Lord God, for your glory and for your honor. Lord, hindi po namin hahayaan na daraan na lang yung isang buong linggo na hindi ka nakikinabang sa amin, Panginoon. God, nabubuhay kami sa lupang ito dahil may mission po kaming gagawin. Hindi man po kami kailangang ipako sa krus. But God, itong aming ginagawa, Lord, just trying, Lord, to rescue someone, Lord God, and bring it to your feet, Lord, is our service and our sacrifices, Lord God. Para nagbibigay kami, Panginoong, gratitude for everything that you have done in us, Lord. Salamat po, Panginoon, sa bago na kaisipan, pananampalataya, at commitment, Panginoon, na ibinigay ng iyong mga anak sa oras na ito. Lord God, we refuse to be one of those who led, Lord God, into backsliding. Lord, we refuse na mananatili kami sa church, but our status and our hearts, Lord God, are backsliders, Lord. Lord, sabi po ng Jeremiah, you will heal our backsliding heart, O God. And will give us, Lord God, the heart, Lord God, that receives your word. You will destroy the heart of stone, Lord God. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord God, for your great love. Thank you, Lord, for your forgiveness. Thank you, Lord, for your blessings. At lahat, Panginoon, especially for reminding us that hell is real at hindi dapat kami papunta doon. And you have put us, Lord God, na magpapaalala, Panginoon, kasama na yung salita, that there is a danger in hell. Lord, help us and use us, Lord God, for your glory. We thank you. We bless your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. God bless po sa ating lahat.